Ano po pangalan po ng inyong kumpanya? CC Okay, Quadline so Buildings. CC Quadline Builders. Opo. Okay. Ano po yung trabaho ninyo doon, sir? Ako po yung foreman nila. Foreman. Tapos ito sila, sir, the rest? Mga painter po sila. At isang leadman, dalawang leadman ko. Okay. Isang, So, bali, sir, parang construction to. timekeeper. Opo, construction po. Mga ilang buwan na po kayo, sir, nagtatrabaho dito sa CZ Builders? Totally sir, bago pa lang kami diyan. Kasi ako yung pang-apat na foreman na humawak niyan. Yung tatlo na yun, Ah. ganyan din ang ginagawa sa kanila, hindi pinapasahod ng diretso. Pero direct hire kayo, sir, ng kumpanya. Doon po kami talaga. So, hindi kayo sinisahuran ng 2 linggo na? Halos 2 linggo na po. Lahat kayo naka-assign sa isang project lang. Opo, lahat po yun. Saan yung project ninyo, sir, na located? Sa Bloom Residence, sukat po. Sa Sukat. Paranaque. So, yung iba dito, sir, bago lang din. Hindi pa naka 1 month. Hindi pa po. Kasi ako yung Okay. nagdala sa kanila doon. Pero ito sila, sir, nung kinukuha mo ba, sir, approved to, sir, ng CZ Builders? Opo, kasi nagpapahanap sila ng 65 katao eh. Ang na-produce ko lang, nasa kulang-kulang 50 ganyan. Okay. So, ano po yung usapan ninyo, sir? Linggo-linggo ba yung sahuran? Lingguan po yung sahuran namin po. Lingguan po yan. Okay, so 2 linggo. Ano po sabi nila, sir? Bakit daw hindi nasahuran yung 2 linggo? So, ang totally sir, ang problema lang doon sa toll box, doon sila nagbase. May dalawang time na oras na 2 araw na hindi kami nakahati ng toll box. Kasi yung toll box namin doon 6:45. Kailangan andun ka na. Yung timekeeper ko dumating doon 6:46. Di pinapasok yung timekeeper ko ng yung oras na yun. So pagkatapos ng toll box, doon kami papasok sa oras na yun. Ganun ang proseso sa So, bali, sir, technically, hindi kayo nag-DTR, hindi kayo nag-time in, time out. Wala po kami kasi yung DTR talaga na ginawa. Wala po silang ginawa na DTR. Ano lang? Nagbase lang po sila sa permit. Ano yung permit? Bali, pipirma kayo ng-time in. Pwede po patingin. Wala na pong magpipirma po. Yung parang ganito lang po siya. So, Sa bali, receipt. parang ganyan yung mukha nga, meaning nag-time in ka. Ganyan lang. So, anong problema? Bakit daw may problema yung ganyan? pumasok kami sa araw na yun po, yung 2 araw na yun. Ang hinahanap kasi nila 2 araw, yung 1 and 2. Okay. Yan talaga hinahanap nila. Sabi ko, meron tayong recall niyan sa safety, doon sa guard. So nakita na yung permit na yun. Okay. So di pa rin sila maniwala doon sa permit na yun. Pero sir, ganito po, ang regarding po sa pasahod, no, under po sa labor code natin, matawag natin in violation sila pag lumagpas na po yung 16 days ngayon hindi pa kayo nasahuran, in violation yan. And dapat sa isang buwan po at least twice. Andun yun sa Article 103 po ng labor code. So, kailan po sir yung dapat nila sasahuran sa inyo? Kailan na dapat? Ng Sabado po yung namin eh. Itong Sabado pa lang. Oo. Tapos itong araw na to hanggang ngayon Kasi weekly yung sa inyo. ilang araw kayo Okay. mapabalik-balik sa site eh. So, sa ngayon 2 weeks pa lang, no? Magto 2 weeks pa lang ngayon. Magto 2 weeks, so 14 days. Oo. Okay. Ang magandang hapon po sa inyo, Sir Fred. Good afternoon po, sir. Yes po. Balikan nito po kasi kaya ako pinadala doon sa site last week, siguro Friday bago sila sumahod, bago ma-delay po yung sahod nila. Para po tingnan kasi syempre nagtataka na po yung boss namin. Nakapagpasahod na po kasi ng 2 weeks yan. Nang wala po silang proper documentation, so wala pong tamang evaluation, wala po silang time in, time out. So kung nagtataka na po syempre yung boss namin, bakit ganun? Bakit kahit naman po saan, kahit saang trabaho po, may time in, time out po dapat. Okay. Tama po ba? Tama po, tama naman. So ang ano po namin dyan is, sana, noon pong nagkaroon sila ng timekeeper, maliban po dun sa pinadala naming tao na una, sumahod naman po sila kahit wala pong proper documentation or time in, time out. Ang ano po kasi namin dito, ang dami po ng pasok nila, tapos iba-iba po yung dami ng tao. Iba po yung report ng galing sa guard, iba po yung report na galing sa kanila, iba rin po yung report na galing sa admin. Okay. So ngayon, nang hingi po kami ng tamang bilang sa admin, nagpasa naman po si admin sa amin, pero masyadong konti yung bilang ng tao para dun sa bilang naman po na galing po sa kanila. Okay. So, bali, So sir, syempre po, so dapat, Yes kanino po po, bali- dapat ba, sir, yung kukuha, sir, yung tamang number of employees, sir? Sa admin. dapat po,
Yes po, sa admin po talaga ng building yan, kukunin. Kung sino po yung pinaka nagpapasa talaga ng proper documentation doon. Pero umpisa pa lang po kasi talaga, dapat po may DTR na po sila. Hindi naman po kailangan ng printed na DTR. Tama po ba? Kahit naka-ruler lang, petsa, time in, time out. Tapos sa cellphone, through Viber naman po is dapat po meron silang picture ng unang gawa sa umaga, tapos picture po ng natapos sa hapon. Pagkaraniwan po, gano'n naman po tayo ngayon. Tama po ba? Dito sa binabasihan sa amin ng dito sa attendance namin, kaya minsan yung nagkukulang dahil doon sa pasok sa guard. Siyempre, pag nalit ka, hindi ka check ng guard. Di po ba? Pag pumasok ka, doon ka magkaroon ng check yan sa check sa attendance. Kasi nga, pag isang oras ka lang malate doon, di ka na pwede pumasok nga. So doon yun ang diferensya noon. Okay, ang sir regarding po sa mga late policy po ba, na-convey naman sa inyo yan na pag late hindi na pwede pumasok? Naisabi naman. Sa po sir, sa guard po sir, sa tollbox sir. Late kami ng kunwari sa, di ba, 6:46. Kailangan Pero nakapasok sir, ka na. bakit po sir walang, may attendance sheet po ba kayo nga nire-record every day? Meron po sir. Meron pa nga silang kinukuha dito eh. Okay. So, bakit hindi na tinatanggap? Ano daw yung reason? Yun ang reason why, yung 1 and 2 na lang, sir. Yung 1 and 2 Pero nandyan yun, sir. naibigay naman sa kanila, na-send na doon sa kanila, sir. Okay. Matagal na. Ang Sir Fred, so bali sir, yung problem na lang po ba ng kanilang DTR is yung, December 1 and 1 and 2 po. December 1 and 2 na lang po ba? Or may iba pa? Hindi po. May iba po. So sa atin po kasi, kahit saan naman po, kahit yan po sa mga staff ni Tulpo, bago po sila tumanggap ng sahod, may proper documentation po yung mga yan. Hindi po pwedeng may check lang yung pangalan, is naka-in na po. Hindi po pwedeng ganon. So dapat po, may pirma po ang mga tao, tapos ang nakakaano pa po dito, iba-iba po kasi yung report. So, willing naman po tayong pumunta dyan. Siguro, bukas, hihingin ko lahat ng document na ipinasa sa amin. Hihingin ko rin lahat ng document na dala ninyo para mapagpasihan po natin ng maayos. Sir. Kasi hindi rin po ninyo pwedeng sabihin na baguhan lang ako kasi matagal na po ako sir. company. Excuse me, ako po sir. talaga ang nag-aayos ng mga problema nila. Sir. Paulit-ulit na sir yan. Parang lumang tugtugin na yan. Ang dami yung inaanap ng inaanap na butas eh. Kunti lang naman hinihingi namin eh. Bayaran yung araw namin. Yun lang. Ganito na lang po Sir Jano, no, tsaka kay Sir Fred kasi sa inyo po, sabi niyo po na pagtrabahuhan na ninyo. Opo. Pero ito po sir, sa batas, no, siyempre lahat yan sir, bago po masahuran, kailangan talaga may proper documentation. So pinupoint out lang po ni Sir Fred na kailangan po na nakadocument nga itong araw na ito nakapagtrabaho kayo na everything. So since po nga may iba po yung na-receive nila report, iba din po yung kiniklaim nyo, ito po sir, kausapin po natin yung sa Dole Montaparlas, no? Yung Supervising Labor Employment Officer. Lalapitan po natin sir yung Dole para papatawag po kayo, papatawag yung company ninyo para doon po sir mag-mediation sir. So kung magka-agree doon, okay. Pero pag hindi, then i-proceed na lang po sir sa adjudication through NLRC to regarding po sa mga sahod nyo. Ang engineer, magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes po. So siguro sir, ilalapit na lang po namin sir sa tanggapan ninyo sir for their mediation sir. Sige po. Pwede naman po silang pumunta rito, sir. Sige po. Ganun na lang po siguro sir. Lang po Para doon na sila po sir maglatag ng mga ebidensya nila tsaka yung kanilang mga arguments sir. Yes, sir. Sige po. Maraming salamat sa inyo po, Engineer Elmer Ducusin. Ang Sir Jano, sa inyong lahat po, samahan po kayo sir ng team ng Wanted sa radyo. Punta po tayo dun sir sa Dole. So, ifa-file po sir yung complaint ninyo, ilatag ninyo sir yung mga ang evidence ninyo sir. Nga sabi ninyo, nagtrabaho kayo, ito yung mga records nyo. Ilatag nyo doon. Kasi papatawag din yan sir ng Dole, yung CC Quadline. So, yung representative nila, most likely, baka si Sir Fred din yung harap, para po i-convey din yung sa management side kung ano reason nila kung bakit nga hindi nila mabigay sahod. And then Dole na po sir mag-decide sir kung ano yung tama dun sir. Sir Fred, ayusin na din po natin yung DTR po natin, pero sasamahan na din po namin sila Sir Jano, no, yung mga staff po ninyo, sasamahan na lang din po ng reporter ni Senator Raffy, and maayos po natin yung problema po doon sa office po ni Engineer Ducusin po ng labor. Okay, Sir Fred? Okay po. Sabihan nyo lang po ako, ma'am, kung kailan po. Yes, sir. May ano ko rin sa boss ko. Yes, sir. Maraming salamat po at magandang hapon, sir. Sir, thank you po. Sasamahan po Thank kayo ng you din po. reporter po Thank you. natin, ha? At magandang hapon po.